ating mga kasama mula sa municipal government, our MENROs, no? And their representatives. Pagbati din sa ating cluster team leader, Sir Ariel Espinosa, ang ating mga magigiting na municipal local government operations officers, hindi ko na isa-isahin, no? Mula sa 8 munisipyo ng lalawigan ng Aurora. And of course, sa salamat to our esteemed resource persons mula sa Environmental Management Bureau Region 3, sa kinakatawan po ng ating resource person, Miss Diosel Cabalar, Senior Environmental Management Specialist po, and Mr. Ryan Christian R. Nunag, Ecological Solid Waste Management Focal Person for the province of Aurora. Kami naman po sa provincial office na kami ang inyong DILG. Hindi ko na rin po isa-isahin dahil marami kami dito. Baka may magtampo pa na hindi ko mabanggit. Nais po naming magpasalamat sa inyong presensya sa ating pagsasanay, no? Na pinamagatang Crash Talk, Discovering Sustainable Eco-Friendly Solid Waste Management. Napaka-witty po ng ating title, no? Trash Talk. So pag-uusapan po natin dito yung mga solid waste na nakikita natin sa ating kapaligiran. So even today po, no? Nakikita pa rin natin may mga open burning pa rin, may mga walang pakundangang pagtatapon pa rin ng basura kung saan saan. Dito po bilang mga barangay officials, tayo ang mga pangunahing katuwang ng ating mga komunidad, no, ng ating mga national government agencies sa pagsusulong ng mga makabuluhang programa para sa kalinisan at kaayusan. Ang DILG po ay may mga programa na rin ganyan para isulong ang kalinisan, gaya ng kalinisan program, at ng spearheaded by DILG Aurora, yung pong plugging o yung paglilinis sa mga baybayin ng probinsya ng lalawigan ng Aurora. 20 years since the enactment of the law, no? Yung RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act, marami pa rin po tayong nakikitang mga paglabag. Hindi pa rin po ito fully na-implement, lalo na down to the community level. Ang RA 9003 po ay isang mahalagang batas na naglalayong itaguyod ang tamang paraan at pamamahala ng basura, no? Sa ilalim ng batas na ito, may tungkulin tayong lahat. Hindi lang barangay officials, hindi lang elected officials, kundi lahat, pati pribadong mamamayan, na magbigay alam at magsagawa ng mga aksyon para mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran. Sa mga susunod po na oras, tatalakayin ng ating resource person from EMB ang mga pangunahing prinsipyo ng RA 9003, ang ating mga mandato bilang mga barangay officials, no? Maaaring alam na po natin yung ating mga mandato, pero siguro later on pwede nating itanong what are the strategies o mga pwede nating gawin para magampanan natin, may isagawa natin itong mga mandato natin under the Republic Act. Layunin natin po, no? Sa buong araw na ito o sa kalahating araw na ito, layunin natin na makabuo ng mas malalim na kaalaman at kasanayan na magagamit natin sa ating mga barangay. Uulitin ko po, ang ating mga barangay ay may mahalagang papel sa pagbuo ng mga localized na solusyon sa mga issue ng basura at hindi tamang pagtatapon. Sa ating sama-samang pagsisikap, makakamit natin ang malinis at maayos na kapaligiran, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa susunod na salinlahi ng ating mga mamamayan tungo sa isang bagong Pilipinas. Kaya inaasahan po natin ang inyong aktibong pakikilahok sa talakayang ito. Again, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, PD. At thank you for grounding us on our mandates po. At para naman alamin natin kung ano yung mga specific na topics or ano yung specific na topics na ating umaga. Nandito naman po ang ating DILG Task Chief, si Sir Bon Pabitin para sa overview ng ating activity. Yan, magandang umaga po sa ating lahat, ano po, lalong-lalo na po sa ating barangay na siyang nagsisilbi po no na frontliner po natin pagdating po din sa implementation ng RA 9003. Ayan, para magkaroon po tayo ng idea no kung ano ba yung mangyayari sa atin ngayong half day discussion po ito, no, na uh,
bibigyan po ng linaw at i-remind po tayo ng ating resource person from EMB Region 3 sa katauhan po ni Ma'am Joselle Cabalar at ni Sir Ryan Nunag po. And after po noon, magkakaroon po tayo ng open forum no. Yung mga concerns po natin no, pwede po natin i-raise ng sila po ay masagot itong ating mga katanungan. At yun po no, pinapaalalahan na lang po natin no, yung pagbibigay po natin ng certificate later po ay ibabase po natin dun sa ikakandak pa rin natin na post-activity report, sa post-activity evaluation po. Kasi titingnan po natin ano ba yung mga natutunan natin mula po doon sa discussion nila Ma'am Joselle. Po? And po, magkakaroon din po tayo ng konting sharing po kung ano po yung naging learnings natin through our feedbacking po. And after po noon ay magko-close na rin po yung program before lunch. Ayan. So yun lang po. At ako po ulit si LGO 5 on PABP Mingwa. Maraming salamat po, Chief. So, next, actually, before tayo magsimula sa introduction ng speaker, meron tayong photo opportunity. So, fresh na ba po lahat? Mag-on cam na po tayo. Ayusin ang mga buhok. Okay naman. So, ilang pages ba tayo? Tingnan natin. Ako pala eh. So, once again, mag-on camera na po lahat. Ready na ba? Mag-screenshot na po ang ating secretary. Okay? Countdown lang po. Okay, and 3, 2, 1, smile. Okay, next slide. 3, 2, 1, smile. Ba't wala na yun? Sila nag-isip. Then 3, 2, 1, smile ulit. Okay na po ba? Wait lang na. Ay, wait lang daw. Sige, pwede naman mag-take 2. Sige, 3, 2, 1, smile. Maraming salamat po. At kung gusto niyo po, pwede naman mag-on cam kung malakas pa ang genset niyo. You may now turn off your camera. And reminder lang po to please keep your microphones on mute. Skip daw. Okay, so next naman po, i-introduce ang ating speaker. So we'll welcome po firstly si Program Manager Rainer L. Consejo to the Zoom. And so good morning po sa ating masisipag na mga kabarangay at sa ating mga environmental stewards na kasama natin ngayon. Nandiyan nag-feedback po. Loud and clear ba ako, Angel? Ayun. Yan, so good morning po ulit sa ating lahat. We are very blessed today po for having a specialist in terms of environmental management as our resource person. Siya po ay isang industrial engineer by profession. She took Bachelor of Science in Industrial Engineering at Holy Angel University and passed the Certified Lean Sigma Yellow Belt certification in 2017. She also passed the Civil Service Professional Examination last 2015. And having been reared by her environmental enthusiast parents, sparked her interest to create change and contribute to the preservation and protection of our environment. Hence, she pursued work in DNR, and currently she is working for EMB DNR Region 3 as a Senior Environmental Specialist under Ecological Solid Waste Management, EMED, and part of her task is to monitor the LGU's compliance in Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2002. Towards professional advancement, she is also currently pursuing Masters in Public Administration at Our Lady Fatima University in Pampanga to widen and reform her knowledge and aspirations. So without further ado, let us all welcome our resource person, Ma'am Joselle L. Cabalar, Senior
Environmental Management Specialist of EMBD&R Region 2. Morning, ma'am. Ayan. Hello po, magandang umaga po. Isang makakalikasan at magandang umaga po sa ating lahat po. So in behalf po ng aming OIC Regional Director po, si Engineer Jerry Geronimo Sanyes, and of course our Division Chief, Engineer Nessie Mendiola, our Section Chief po, si Forester Rosalie Miklat po. Taos-puso po kaming nagpapasalamat po for inviting us po dito sa inyong Trash Talk, Discovering Sustainable and Eco-Friendly Solid Waste Management. So, kanina po nakikinig po ako sa mga messages po. So, isa po sa na-note ko doon is yung sinabi po ni Sir Enner na may tungkulin ang lahat. Opo, tama po yun. Sa basura po talaga, walang pinipili yan. Hindi lang matanda, hindi lang bata o ah, babae ang kailangan pong sumunod po sa RA 9003. Ang sinasabi po ng batas ay lahat po tayo ay mayroong tungkulin po para sa tamang pamamahala po ng basura. So sige po, proceed na po ako sa aking presentation. Yan, nakikita na po ba? Yes po. Okay po. Sige po. So, ang topic ko po ngayon ay ang Solid Waste Management Act of 2000 or RA 9003. So, siguro po ang iba sa atin, medyo ah maano na sa tenga po, no? Lagi po nating naririnig yung about sa basura po, no? Parang basura na lang, bakit kailangan natin pag-usapan pa? So, dito po sa ating activity po, malilinawan po tayo or malalaman natin kung bakit ba natin kailangan talakayin ang solid waste management. The next slide. Yan. So, quick background lang po sa Central Luzon. So, sa Central Luzon po ay meron po tayong 7 provinces, composed of 130 local government units at mayroon po tayong 3,105 na barangay. So, ang total population po ng buong Central Luzon as of 2020 PSA Census ay nasa 12,422,172. Ang projected waste generation naman po ng buong Central Luzon, based po sa ating National Solid Waste Management official website, ay nasa 6,633,340 kilograms per day ang nage-generate po natin. So, dun pa lang po, no, napakalaki na po ng basurang pinag-uusapan natin. Sige po, next slide. Yan. Dito naman po sa province po ng Aurora, meron po tayong 8 local government units, 151 barangays at ang 48 po ay ang tinatawag nating coastal barangays. Ang total population po ng province of Aurora based on 2020 PSA census po ay nasa 235,750. So mas kakaunti po compare po sa ibang provinces. So, ang per capita generation naman po na nag-generate ay nasa 0.4 or almost half kilo po per day ng isang household. Ang projected waste generation naman po ng province of Aurora based on the official website po ng NSWMC ay nasa 96,250 kilograms per day. Yan. Yun po, discuss ko lang din po kung ano po talaga ang ibig sabihin ng RA 9003. It is an act providing for an ecological solid waste management program, creating the necessary institutional mechanisms and incentives, declaring certain acts prohibited and providing penalties, appropriating funds, therefore, and for other purposes. So, ang RA 9003 po ay
na-pass into law noong January 26, 2001 at it was signed by our former President Gloria Macapagal Arroyo. Ang kaniyang IRR naman po ay na-publish noong December 2001. So kung susumahan po natin, nasa 24 years na po ang batas, ano? Pero bakit kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin siya? At bakit parang mas lumalala pa po ang nagiging problema po natin pagdating sa ating mga basura? What prompted the formulation of RA 9003? Sige po, kung recall po natin, around July 2000 po, nagkaroon po ng trash avalanche po sa isang dump site po sa Payatas, ano? So may mga nasawing kababayan po natin doon, ano? Dahil lamang sa improper waste management activity, ano, sa mga dam site. So, yun po, napakalaking epekto po talaga kapag hindi natin isinasaayos po ang pamamahala po ng ating mga basura. So, wag na po sana nating paratingin pa sa ganong status po kagaya po ng nangyari noong 2000 po. Yan. Ang pinaka-goal po ng RA 9003 ay of course to reduce the volume of waste. Kaya po tayo may mga strategies po sa ating 10-year solid waste management plan pagdating sa waste reduction, yung mga recycling po natin, and then to segregate waste. So paghiwa-hiwalayin po yung mga different types of waste. So hindi dapat yan pinagsasama-sama. And then to properly dispose waste po sa isang accredited sanitary landfill. Yan. According po sa Section 3 of RA 9003 Definition of Terms, Paragraph LL, ang solid waste daw po refers to all discarded household, commercial waste, non-hazardous institutional and industrial waste, sweepings, construction debris, agricultural waste, and other non-hazardous waste. So ito po pala yung pinaka definition po ng basura o ng solid waste. Ito naman po ang effects of improper solid waste disposal. Unang-una po, air pollution. So, sino po ba dito ang ayaw ng makalanghap ng sariwang hangin? So, I think wala naman po, lahat po nag-agree na gusto ay ang malanghap po nating hangin ay safe at clean. Yan, hindi yung amoy ng pollution, amoy po ng mabahong basura. Yan. Next po, soil pollution. Yan. So, paano po ba nagkakaroon ng soil pollution? Kapag po nagdadump po tayo ng waste sa hindi disposal facility, kumakatas po ito at ang tawag po dito ay leachate. So, yan po yung mga nakikita natin sa picture, leachate. So, yun po, magsisip po siya doon sa ating soil, kaya nagkakaroon po ng soil pollution. And then water pollution. Yan. Sino pong mahilig dito sa mga fish, sa mga lamang dagat? Yan. Ako po, mahilig ako sa lamang dagat. Ano? Ayan. Ano po ba epekto ng improper solid waste management? Water pollution? Paano? So, yung mga tinatapon o napupuntang basura po sa ating mga kailugan o karagatan ay nakakain po yan ng mga isda o lamang dagat na siya naman din po nating kinakain. Ano? So, yun yung tinatawag nating microplastics, yung mga sobrang liit na po na plastics po gawa po ng improper solid waste management natin. So kung ano po yung ginawa natin sa kalikasan, parang bumabalik din po siya sa atin. Hindi man po natin siya napapansin pa sa ngayon, pero baka
sa mga susunod po, makaranas na po tayo ng kung anong sakit, kung patuloy pa rin po walang makabalik na natin po sa ating mga yan. Next po, climate change. Yan, so patunay po na yung mga nararanasan po natin ngayon, So April ngayon, pero meron pa rin pong pag-uulan na supposedly po pa-summer na. So yun po, yung mga iilan lang po and then health problems po. Ayan. Kapag patuloy pa rin po yung improper solid waste management, pagtatapon po sa hindi tamang disposal facility, paglilik po ng mga basura po natin sa ating mga katubigan, magkakaroon po tayo ng mga health problems, mga hika, etc. po. Example lang po, gaano po katagal nade-decompose ang mga solid waste. For example, yung plastic bag po natin na ginagamit kapag namamalengke, yung mga plastic labo. So, 10 to 20 years po bago po ma-decompose ang mga plastic na iyon. So, yung line, 600 years. Yung mga upos po na sigarilyo, so 1 to 5 years po. Glass bottle, mga paper towel po, 2 to 3 weeks. Aluminum can, 200 years. Styrofoam cup, 50 years. Mga plastic bottles, 450 years. Disposable diaper, 450 years. So, ano po yung ini-imply nito, So, ang ibig sabihin lang po, tayo pong mga nasa mundong ibabaw ay wala na pero nandyan pa rin po itong mga tinapon natin na basura, So, may forever pala sa kanila. Yun. So sana po hinihikayat po namin ang lahat na sana magtapon po tayo ng ating mga basura sa tamang disposal facility o sa tamang lagayan po. Based din po sa National Solid Waste Management Commission po, ang composition of solid waste po dito sa Pilipinas ay binubuo po ng large portion po ng biodegradable. So nasa 50% po biodegradable, 27.78 ng mga recyclables, 17% residual, and ang pinakamaliit na porsyento po ay ang mga special waste. So, pinakamalaki pong percent po ng mga recyclable waste naman ay yung plastics. So, nasa 10.55% siya. Yeah. And then, types of waste. Yan. So, alam ko po, memorize na po natin ito, Una, biodegradable waste. So, ito yung mga nabubulok o nade-decompose under natural conditions. Recyclable waste. So, ito po yung mga materials na pwede pa po nating linisin lang and i-convert po natin sa mas mapapakinabangan pa. Residual waste. So, ito po yung mga non-biodegradable na hindi na po kayang i-resiklo. So, ito po ay dinidispose sa isang accredited sanitary landfill. Special waste. These are the household hazardous waste such as paints, thinners, household batteries, spray, and the like po. So, these waste are usually handled separately from other residential and commercial waste. And then next po, saan ba nanggagaling ang mga basura natin? Unahin na po natin sa ating mga kabahayan o residential. So, everyday po, pagkagising pa lang po natin, nag-generate na tayo ng basura. Like for example, pumunta ka lang po sa CR, magtututbrush ka. So, yung mga basyo po ng toothpaste, isa na po siya solid.
And then industrial, institutional, commercial, and agricultural. So lahat po tayo nag-generate ng waste. Next. Under naman po ng Section 21, ang sabi po dito, mandatory segregation of waste. So sabi niya mandatory, ibig sabihin kailangan mag-segregate ang lahat. So the LGU shall evaluate alternative roles for the public and private sectors in providing collection services, type of collection system or combination of systems that best meet their needs, provided that segregation of waste shall primarily be conducted at the source. So ulit po natin, saan po yung source? Residential, industrial, commercial. So mula sa ating household po, dapat nagsisegregate na tayo. Ayan. And then segregating at the source, if implemented in every family and establishment, will simplify the barangay's waste management tasks and result in significant cost savings. Totoo po ito, ano? Kasi kung sa mga bahay pa lang po natin, nakasegregate na yan. So kapag kinolek po yan ng ating mga barangay, hindi na po nila kailangan isegregate yan. So maliles na po yung task na gagawin po ng ating mga barangay. And then, dahil segregated na po yan, yung mga residual waste na lang po talaga ang mapupunta sa ating sanitary landfill. So, the less po na dinadala po natin na residual waste sa isang sanitary landfill, mas mababa po yung magagastos po natin. And then ito po, for the color coding naman po, ito po ay based din po sa National Solid Waste Management Commission. Ang label po para sa biodegradable ay green, recyclable ay blue, residual waste black, and then special waste po ay kulay red. Ang alam ko po, meron pa po ditong color yellow, special waste para din po sa mga mask, ganyan. So, yun po. So, tandaan lang po natin, ito po yung mga proper color coding po per type of waste. Under naman po ng Section 24, requirements for the transport of solid waste, the use of separate collection schedules and or separate trucks or haulers shall be required for specific types of waste. Otherwise, vehicles used for the collection and transport of solid waste shall have the appropriate compartments to facilitate efficient storing of sorted waste while in transit. Tama din po ito, no? Kasi minsan po, during our monitoring sa mga local government units, ang sinasabi po ng ibang household ay nagsisegregate sila sa mga bahay po nila. Ngayon, ang nangyayari po, kapag po may magko-collect na truck sa kanila, is sama-sama naman po nilang ko-collect. So, parang nawala din po yung pagsesegregate ng mga household natin. So, hindi po dapat ganon. Since na-segregate naman na po ng household ang kanilang mga basura, dapat po ang truck, kung wala man pong sapat na truck para sa each type of waste, maaari naman pong gumawa po ng compartment. Halimbawa, sa isang truck, hatiin po ito, lagyan ng compartment. Ito ay para sa recyclable at yung sa kabilang banda naman po ay para sa mga other type of waste naman. So, dapat po ganun po yung pagta-transport po natin ng mga collected waste. Saan naman po dapat mapunta ang mga waste na na-generate? Yan. Sa barangay po, sila po ang nagko-collect ng mga biodegradable at mga recyclable waste. So yung mga biodegradable po ay maaari po nating i-compose kung meron po tayong mga kahit piece of land lang po o kahit sa likod bahay lang po, pwede na po natin itong i-compost para hindi na po makadagdag po sa maitatapon sa isang disposal facility. And then yung mga recyclable na meron pa pong pakinabang ay pwede pong makipag-MOA
at makipag-coordinate sa mga junk shops for uh, sale din naman po. And then, for the local government units ng city, municipality, so sila naman po ang nagko-collect ng residual and hazardous special waste. So, yung mga residual po na nabanggit kanina na non-biodegradable na wala na pong pakinabang, like diapers, sanitary pads, ay dinadala sa isang accredited sanitary landfill. So, I think po si Aurora naman po ay merong mga sanitary landfills na operational. So, doon po napupunta yung mga residual waste natin. And then, yung mga hazardous po at special naman po, meron pong private po na nagko-collect dyan. And then, ititreat po yan sa isang TSD or Treatment, Storage, and Disposal Facility. Yes. For the roles naman po ng local government, pagdating sa solid waste, sabi dito sa Section 10, ang barangay ang magsasegregate and collect ng biodegradable and compostable, reusable solid waste. Si city municipality ang magko-collect po ng residual special waste, kagaya po na nabanggit ko sa previous slide. Yan. For the institution structure, ang policy maker po, pagdating po sa solid waste management ay ang National Solid Waste Management Commission. So si NSWMC po ang nag-oversee po ng implementation of solid waste management plans and prescribe policies to achieve the objectives of the said act. Ang DNR, EMB po, katuwang po ng other government agencies like DILG po and NGAs. Ito kami naman po ang nagpo-provide ng technical support and enforcement. So, nagko-conduct po kami ng mga capacity building, monitoring and enforcement po ng inyong mga SWM facilities, public awareness, education, research, development, funding support. And then, ang nag-i-implement naman po nito ay ang local government unit. And then, ang waste generator, sino po? Tayo. Kasi lahat naman po tayo ay nag-generate po ng solid waste. Section 32, Establishment of LGU-MRF. So sabi po dito, every barangay or clusters of barangays shall establish materials recovery facilities. Ngayon po, ang binabanggit po ng ibang barangay sa amin, ang naidudulog po nila ay wala daw po silang land o wala po silang lote na pwede pong pagtayuan po ng materials recovery facility or wala pong pondo. So, ang pwede naman po dito ay makipag-cluster po tayo sa ating mga karatig barangay. So, ito pong slide na ito, sample design lang po ito. Not necessarily ganito po yung magiging itsura ng inyong materials recovery facility. So, under section 32-33 po ng RA, ang mahalaga po, nandyan po yung lahat ng components ng isang materials recovery facility. Number 1, dapat po may composting area po para po sa mga biodegradable waste. 2, recycling area for recyclable waste. Sorting area, kung may final sorting pa po o segregation po pa po na mangyayari sa MRF. And then drop-off or pick-up point naman po for residual waste from household. Yan. So, dapat din po ang isang MRF ay mayroong concrete surface, may proper roofing po, partitions for different types of waste na mayroong label. As per the status naman po ng barangay MRF po, based sa monitoring po ng region sa province of Aurora, meron pong total number of barangay in Aurora na 151. And then, ang na-monitor na po na barangay ay 142. At ang merong barangay na merong MRF po ay nasa 120 na. So, konti na lang po,
Congrats po sa province of Aurora kasi ang dami po nating mga barangay MRF na. So konting-konti na lang po magkakaroon na po tayo ng 100% barangay MRF. And hopefully po yung mga barangay MRF po natin ay nag-ooperate and nakasunod po sa proper operation po ng isang MRF. Yan, sana po hindi po nagiging kulungan lang po ng ating mga alaga ang ating mga barangay MRF, ano po? Kasi sayang po yung yung pondo po natin na pinagtayuan. So, might as well po gamitin na po natin ng tama yung mga established barangay MRF po natin. For the local LGU Cluster Material Recovery Facility naman po, meron pong total of 8 LGU Cluster MRF in Aurora. So, lahat po meron MRF. So, ang galing kasi ang hinahawak ko po na province ay Bulacan at Pampanga. So, malapit na rin naman po silang mag 100% na lahat ng kanilang LGUs ang magkaroon ng MRF. Pero dito sa Aurora, lahat 8 out of 8 may cluster MRF. Yan. Sanitary landfill naman po, yan, yung binabanggit ko po kanina, is a waste disposal site designed, constructed, operated, and maintained in a manner that exerts engineering control over significant potential environmental impacts arising from the development and operation of the facility. So, yun po, iba po yung open dumping sa isang sanitary landfill. Ang sanitary landfill po ay with engineering control po. Ibig sabihin, may mga liner pa po yan na nilalagay before po i-dispose yung mga residual waste. May other processes pa po na nangyayari sa sanitary landfill. And then sa open dump site lang po ay pagtatapon lang po ng basta-basta o pagtatambak ng gabundok na basura sa isang lugar na hindi naman po sa isang disposal facility. So magkaiba po ang open dump site at sanitary landfill. Status of sanitary landfill in Aurora. So meron pong 5 na sanitary landfill po sa Aurora at 3 po dito ay operational. Ito po ay matatagpuan sa Barangay Karagsakan, Dingalan, Barangay Toytoyan, Dipakulaw at Barangay Banawang, Maria Aurora. So sa mga hinawakan ko rin po na province, so ito rin po yung may pinakamaraming operational sanitary landfill. Under Section 45 naman po, incentives, rewards shall be provided to local government units, individuals, private organizations, and entities, including NGOs that have undertaken outstanding and innovative projects, technologies, processes, and techniques or activities in reuse, recycling, and reduction. The reward shall be appropriately sourced from the fund. So, dito po sa incentives, si EMB din po ay taunang nagkakaroon po ng tinatawag na Environmental Summit. So, dito po, ginagawaran po ng award yung mga LGUs po natin, mga barangay po natin na kinakikitaan po ng best solid waste management practices po. I think meron din pong pumasok sa Aurora last year. Barangay Basal. Best Barangay MRF po. So hopefully po this year po mas dumami pa po yung maging awardees po natin dito sa province of Aurora. Next slide. Section 50, Administrative Sanction. Local government officials concerned who fail to comply with and enforce rules and regulations promulgated relative to this act shall be charged administratively in accordance with RA 7160.
or the local government code and other existing laws, rules, and regulations. So yun po, siguro isa na rin po itong reminder po sa ating mga barangay officials and local municipal city officials po na mas paigtingin po natin or enforce po natin ang RA 9003 and other environmental laws po para hindi na po tayo humantong sa ganitong mga sanctions po. Section 52. So, sino daw po ba ang maaring magsampa ng demanda kapag po nakakita po ng violator? So, sabi po dito sa citizen suit, ang sino mang Pilipino ay maaaring magsampa ng kaukulang demanda ng walang bayad laban sa sino mang lumabag sa batas. Yun po, kahit babae, lalaki, bata, matanda po, pwede po kayong sampa po ng demanda kapag may mga nakita po kayo or nahuli po kayo na nagba-violate sa RA 9003. So hopefully po sa province of Aurora, wala po kaming ma-encountered na gano'n, na magrereklamo, nagsusunog si ganito, o kaya may open dump site po sa ganito. Naniniwala naman po ako na ang mga nasa Aurora po, ang taga-Aurora po ay madisiplina po at hindi lalabag po sa RA 9003. Yan. So, kanina pa po natin binabanggit na local government units, barangay, municipality, city, anong gagawin nila sa solid waste management. How about the industries naman? Anong role nila? Kasi part naman sila ng local government eh. Yan, sabi po dito, initiate, participate, and invest in integrated ecological solid waste management projects. Manufacture environmentally friendly products, produce, develop, and adopt innovative processes that shall recycle and reuse materials, conserve raw materials and energy, reduce waste, and prevent pollution. Undertake community activities to promote and propagate effective solid waste management practices. Yan. So, since ang mga businesses naman po at mga industry nag-generate ng waste, so dapat yun po ang kanilang mga gawin. Under naman po ng Section 48 or yung Prohibited Act, so may tatlo po dito. So, tatlo lang po yung nakalagay dito pero marami po yan. Ito po kasi yung usually po na nakikita namin during monitoring. Yung littering po sa mga major thoroughfares, sa mga esteros po, and then open burning po, and then open dump site. So, yan po, bawal na bawal po yan sa RA 9003. Next. Under Section 49 for the fines and penalties, ano po yung kaukulang fines and penalties kapag nag-violate ng isang tao, ang isang individual? For the littering and dumping of waste sa mga public places po, meron pong fines and penalties na 300 to 1,000 pesos. And or magre-render po sila ng community service. So, same po yan sa other violation. And then sa open dump site naman po, or collection po ng mga basura po, transporting equipment in violation of sanitation operation. So 300 to 1,000 and or imprisonment of not less than 1 day to not more than 15 days or both. Next. Open burning of solid waste, 300 to 1,000 din po. And then imprisonment of not less than 1 day to not more than 15 days, causing or permitting collection of non-segregated or unsorted waste. So bawal po yun. 1,000 to 3,000 po, or imprisonment of not less than 15 days to not more than 6 months ang kanilang penalties po. For the squatting in open dumps, ganun din po, 1,000 to 3,000 and or imprisonment of not less than 15 days to not more than 6 months. Open dumping
pagbabaon po ng mga biodegradable or non-biodegradable materials po sa isang flood-prone areas. Same din po siya ng fines and penalties, 1,000 to 3,000 din po. Unauthorized removal of recyclable material intended for collection by authorized persons, 1,000 to 3,000, and or imprisonment of one, not less than 15 days to not more than 6 months. Mixing of source-separated recyclable material with other solid waste in any vehicle, box, container, or receptacle used in solid waste collection or disposal. Yan po. For the first time po, magbabayad po siya ng 500,000 pesos plus an amount not less than 5% but not more than 10% of his net annual income during the previous year. So kung matatandaan po natin yung Section 24 na discuss naman po dyan, yung requirements for the transportation or collection po ng mga waste. So bawal po no mag-mix po ng mga source separated waste. Establishment or operation po ng dump site in violation of Section 37, 500,000 din po plus an amount not less than 5% but not more than 10% of his annual net income. Manufacture, distribution, or use of non-environmentally acceptable packaging. So, same din po ang kanilang fines and penalties po, ano. Next slide po. Importation of toxic wastes misrepresented as recyclable or with recyclable content. Transport and dumping in bulk of collected waste in areas other than centers of facilities, 10,000 to 200,000, and or imprisonment of not less than 30 days but not more than 3 years. And then last po, site preparation, construction, expansion po ng operation of waste management facilities without an environmental compliance certificate, and construction of any establishment within 200 meters from dump sites and sanitary landfills ay 100,000 pesos to 1 million and or imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years po. So, palaki ng palaki po ano yung mga sanctions and penalties natin. So hopefully po wala po tayong ma-encounter na ganyan sa province of Aurora, and praying po na buong Region 3 po wala po tayong mapatawan ng mga ganitong penalties. Yan. Paano naman po tayo makakatulong? So, na-discuss na po yung mga basic about RA 9003. Alam na po natin kung saan nagmumula ang basura, sino nag-generate, saan itatapon. Paano naman po tayo makakatulong? Yan. Number 1, choose to refuse single-use plastics. So, dati naman po, hindi uso yung mga plastics na ganito, yung mga single-use plastics, yung mga, sino pong mahilig mag-Starbucks dyan, milk teas, yan. So, dati walang mga ganon. Tapos, dati rin po, pagbibili ng mga mantika or mga suka, di ba po, magdadala ka lang po ng mga bottle mo. Ngayon, makakabili ka na sa mga groceries po o mga tindahan ng mga tingi-tingi, po, na naka-plastic. So, yun, choose to refuse those plastics po, kasi mas nadadagdagan po yung mga basura natin, mas lumalala po yung problema natin sa basura kapag patuloy pa rin po tayong tumatangkilik sa mga ganitong type po ng plastics. Yan. Under NSWMC Resolution number 1363 of 2020, the banning the use of unnecessary single-use plastics by the national government agencies, LGU offices, and all other government control offices. So dito po sa opisina po namin, kapag may mga activity po kami, halimbawa dito sa opisina,
compare po dati na gumagamit tayo ng mga single-use plastic like disposable cups, disposable utensils po, ngayon, hindi na po kami gumagamit nun. Ini-encourage po namin ang mga EMB personnel po na magdala ng kanilang sariling mga utensils o and ng kanilang mga tumbler. Yan. So since kami po ang may mandate po ng RA 9003, so dapat mag-i-start po talaga sa aming opisina. So dito po, gano'n na po yung aming gawain. And then kapag magte-training po kami sa mga hotels, ganyan, or mga other areas po, mini-make sure po namin na ang isi-serve po sa amin na pagkain at yung mga gagamitin na utensils ay yung hindi plastics po. So, yun po. So, kapag may mga coffee po sa likod, ang ginagamit na lang po is yung paper stirrer. Ay, ano ba yun? Yung stirrer po. Nagawa po sa kahoy. Yung stick po. Pero hindi po yung plastic sa. Yun po. And then, sige po. Next slide. Ayan. So, resolution number 1428, series of 2021, declaring the plastic soft drink straw and plastic coffee stirrer as non-environmentally acceptable products. So, part na po siya ng NEAP. So, binaban na po yung ganitong klase po ng plastic. So, kung dito po sa Pampanga, dito sa San Fernando, kapag kakain po halimbawa sa mga fast food, wala na po silang ginagamit na plastic straw. Yan. So, hopefully din po, kahit po sa province of Aurora, ma-adapt na din po natin to. Next slide. Yan. Kung dati po, nung mga elementary tayo, ang alam lang po nating R ay tatlo. Reuse, reduce, and recycle. Ngayon, naging 5 Rs na po. Nadagdag na po si refuse, and then si rot. Yan. So, rot or yung mga nabubulok po natin, pwede nating i-compose na lang po. Refuse, instead of buying or using po ng mga plastics po, single-use plastics, dapat may alternative na po tayong ginagamit like tumblers po, yan, mga baunan po natin, mga eco bag po, yan. And then, may sinasabi po dito, and letter D. Ano po kaya yung letter D? Yan. So, sabi po dito, discipline. Kasi po, kahit 3 hours, 5 hours, and dumami pa yung hours na yan. Kung wala po kayo nitong discipline, ay wala pa rin po tayong magagawa upang makatulong po sa tamang pamamahala ng basura. Dapat po, nandito po, nasa isip at puso po natin ang discipline para po makasunod po tayo sa lahat ng batas po, especially environmental laws po dito sa Pilipinas. Yan. And then, isisingit ko na lang po, RA 11898 po. Kung narinig nyo na po ito yung Extended Producer Responsibility Act of 2022. It is an amended po or amendment po ng RA 9003. Kung matatandaan po ninyo, ang RA 9003 ay mas nakapokus po siya sa mga local government units. Dito po sa 11898, nakafocus na po tayo sa mga industry, so sa mga obliged enterprises. Ano po ang RA 11898? Refers to the environmental policy approach and practice that requires producers to be environmentally responsible throughout the life cycle of a product, especially its post-consumer or end-of-life stage. So dito po, may tinatawag tayong obliged enterprises. Ang OEs or obliged enterprises po ay yung mga industry, large industries po na merong 100 million pataas po na asset, excluding po yung kanilang opisina na tinatayuan,
Sila po yung mga nag-generate o gumagamit po ng plastic packaging po para sa kanilang mga products. So, they are responsible na po na mag-divert po ng a certain percentage po ng mga ginagamit nilang plastic packaging every year. Yan. Yan. So, ano po yung type of plastic packaging na under po na RA 11898? So, hindi naman po lahat ng plastic packaging ay covered ng RA 11898. So, ang cover lang po niya ay ang flexible plastics, rigid plastics, plastic bags, mga plastic labo, and polystyrene o yung mga styrofoam po, yan yung mga ganyan. So, again po, ang RA 11898 ay bagong amendment po ng RA 9003. So, kung sa ngayon po, plastic packaging pa lang po ang nakafocus po dito sa RA 11898, asahan po natin sa mga susunod po na taon, baka pati yung mga karton, mga papers, mga bottles po ay maging part na rin po ng RA 11898. Yan. So, binabanggit lang po dito na yun po yung obliged enterprises po, kailangan nilang mag-divert ng a certain percentage of the plastic packaging na kanilang ginamit para sa kanilang mga products. And then, ang micro, small, medium enterprises naman po ay hindi covered by this law. However, we highly encourage po yung mga MSMEs po na makipag-join na rin po dito sa implementation po ng RA 11898 kasi hindi po natin alam na siguro sa ngayon MSMEs tayo, pero paano po sa after 5 years, after 10 years, lumaki po yung ating assets at maging mapabilang na tayo as a pledge enterprise, at least ngayon po ay naka-ready na po tayo. Sige po, next slide. Yan. So, tapusin ko lang po ang aking slide by Richard Rogers. The only way forward if we are going to improve the quality of the environment is to get everybody involved. Kagaya po ng nabanggit kanina ni Sir Erner, may tungkulin po ang lahat. So, dapat po ang lahat ay involved sa solid waste management implementation. Yan lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Okay, maraming salamat po, Ma'am Giselle Cavallar. At marami po kaming natutunan dito sa Aurora. At meron pa rin po tayo pala sa iba pang mga probinsya sa Pilipinas. So, maraming salamat po, Ma'am. Bago tayo pumunta sa ating open forum naman po, pwede naman tayo CR break, mag-health break lang po muna for 5 minutes para pahinga naman po tayo ng konti. So, once again, maraming salamat po. Hindi pa po tayo tapos. May question and answers pa po tayo na sinesend ang mga audience natin. So, nasa GC naman po, sa Zoom chat ang ating link para sa question and answer. So, habang nagbe-break po ang ating speaker at ating mga attendees, pwede naman po tayo mag-fill up ng ating mga questions ngayon. At mag-start po tayo at 10:05 para sa ating open forum po. So, maraming salamat. Ibabalik ka na
Good morning po ulit. So welcome back. Pakitawag na po ang ating mga kasama dyan sa inyong barangay or sa office po. So once again, sisimulan na po natin ang ating open forum. Marami na po tayong nakuhang mga katanungan dyan po sa ating form at meron din po sa ating chat. Meron po akong na-receive na direct message. So ipapakita lang po ang ating mga questions sa ating slides. At ang ating resource speaker si Ma'am Giselle naman ay makakapagbigay po ng mga sagot sa inyo. So, start na po tayo. Ready na ba po lahat? Yes? Okay. Heart react naman po dyan. Kapag gising pa po, maaga pa naman, 10 a.m. pa naman. So, start na po tayo sa unang tanong. Paki-flash po sa slides. Ayan. So, question number 1. Paano po mapapanatili ang programa ng ESWM sa mga taong hindi sumusunod sa programang ito? Ano ang mga dapat hakbang na gagawin? Ayan po, sa unang question po natin, thank you po for that wonderful question. Ayun. Ah, yan. So, paano po natin mapapanatili? Upang mapanatili po natin ang programa ng ESWM sa mga taong hindi sumusunod, may mga ilang hakbang po tayo na pwedeng gawin. Una po, pwede po tayong mag-conduct ng edukasyon at pagsasanay. Magdaos po ng mga seminar at kampanya para turuan yung mga tao tungkol sa kahalagahan po ng proper solid waste management. Ang education po kasi talaga yung makakatulong po upang maipaliwanag kung bakit mahalaga po yung ating mga programa at kung ano ang epekto nito kung patuloy pa rin po nilang sisirain ang ating kalikasan. Pwede rin po silang magpataw po ng mga kaukulang parusa po para doon sa mga violators po na yon. And then, pagbibigay po ng incentives, magbigay ng mga insentibo sa mga komunidad o individual na sumusunod sa mga tamang pamamaraan. And then, sa mga taong hindi naman sumusunod po, makikipag-ugnay po tayo sa mga local na pamahalaan at NGOs po, ano? So, sa pamamagitan po ng mga hakbang na ito, mas magiging epektibo po yung pagpapatuloy po ng mga ESWM program po. At mas madami po yung mahihikayat nating mga tao, including po yung mga pasaway po, yung mga kukulit o matitigas ang ulo, na maging responsable po sa kanilang o sa ating kalikasan. Maraming salamat po, ma'am. Marami tayong strategies na pwedeng i-implement, no, para Yes. ma-answer natin ito. So, ang susunod naman po na tanong, next question po. Ano ang mga strategies upang maging sustainable at maging eco-friendly ang ating solid waste management? Ayan po, sa mga strategies naman po, sa ating mga munisipyo, cities na meron ng approved plan, nandun po yung mga strategies po ng solid waste management po dyan sa province of Aurora. Pero to give you some examples po ng mga strategies, pumapasok po dyan yung reduce, reuse, recycle po natin o yung pagtutok sa pagbabawas po ng basura, pagre-recycle ng mga basura na meron pa pong pakinabang at kulay po talaga ng basura mula sa ating mga kabahayan, yan. And then composting para po doon sa mga biodegradable waste natin, pagtatapon nito sa tamang paraan. And then IEC o SEPA, Communication and Awareness or IAC, Education at Kamalayan po talaga. So kahit na
24 years na po ang batas. So, hindi pa rin tayo sana po, wag po tayong magsawang mag-conduct po ng mga IEC po. Magturo po sa ating komunidad sa tamang pamamaraan ng pamamahala ng basura. And then, mga green technologies po, paggamit po ng mga bagong technologies po na nakakatulong sa tamang pagpoproseso po ng mga energy mula sa solid waste. Yan, tama po. IEC materials, lalo na sa aming mga LGU ako ng Marikina. Tapos binibigyan kami ng brochures. So, mga printed materials or pwede rin online. Maraming avenues talaga para i-implement ang strategies para maging sustainable at eco-friendly ang ating solid waste management. So, maraming salamat po, ma'am. Sa susunod naman po tayo na tanong, paki-flash lang po sa slide. So, paano nasusolusyonan ang basura na isang barangay na malayo ang nagkokolekta? Yan. Opo, isa po talaga sa nagiging problema ng, of course, sa barangay level po, no, kapag malayo yung kanilang barangay o nasa, halimbawa, coastal areas po o sa mga far-flung areas. So, isa po sa maaring solusyon po is sa pamamagitan po, of course, ng pagsasama-sama pong pagkilos ng mga residente at ng lokal na pamahalaan. So, pwede po tayong una, magkaroon po ng maayos na segregation. If recyclable, di nabubulok, i-compose po natin yung mga biodegradable so para makabawas na po doon sa basura po na nasa atin. And then recycle po natin yung may mga pakinabang pa. At kung may kakayahan naman po ang barangay, maaari din po magtayo sarili po nilang materials recovery facility sa barangay para po ito po yung magsisilbing sentro ng pagpaprocess po o paghihiwalay po ng basura. And then pwede din po mag-conduct po ng regular clean up clean up drive at education. Mahalaga rin ang mga activities po na ito tulad po ng paglilinis ng paligid at pagbibigay ng kaalaman sa mga mamamayan tungkol po sa tamang pamamahala ng basura. Of course, the more po na knowledgeable po ang mga tao po, mas nakakapag-segregate na po sila ng kanilang mga basura. So pagdating po kay barangay, hindi na po ganun kalaki yung mga kokolektahin niya. And then, uh, pakikipag-ugnay. Pakikipag-ugnayan po sa ating local government units o sa mga NGOs po. Maaari pong humingi po ng tulong ang barangay po sa mga lokal na pamahalaan o mga organization po upang makakuha po ng suporta. Halimbawa po tulad ng mga transportasyon po, kagamitan po o training po sa waste management po. Pwede po niyang i-coordinate po ng ating barangay sa munisipyo o sa city po yung scheduled collection po nila. So sila pong dalawa ay mag-uusap ko kung kailan po yung schedule po ng pagko-collect ng basura. Iyan ka din na. Yun lang po. Okay, thank you po, ma'am. So, sa susunod naman po na tanong, tingnan natin po. Next slide po. Paano po mai-implement yung sa mga unsegregated na mga basura? Ano-ano po ang strategies na maaaring gawin upang masolusyonan ang mga unsegregated na mga basura? Yeah. So, to answer po, yan, kanina na-discuss po, mas paigtingin po natin yung mga barangay ordinances po natin, no? Halimbawa, segregation, collection po, para naman po matuto yung ating mga kababayan na mag-segregate na ng kanilang mga basura mula sa kanilang household. So, yung mga strategies po, segregation at source, recycling, and composting po. Okay. So,
Sa susunod naman po na tanong, next slide na lang po. So, sino po ang pwedeng lapitan ng barangay kung kasang lumalabag sa RA 9003 ang isang mamamayan barangay at hindi talaga sumusunod? Yan. Isa po talaga ito sa mga problema, ano, yung mga pasaway po, yung mga matitigas ang ulo, ano po, na kahit anong IAC yung gawin po natin, meron at meron pa rin po talaga mga taong hindi sumusunod. So, ang maaari po natin gawin dyan, maaari po nating una, lapitan po yung ating mga barangay officials po. Since within the jurisdiction naman po ito ng barangay. Kung halimbawa naman po na ah, ganun pa rin po yung sitwasyon po ng isang individual na or violator po, kahit na po nakipag-ugnayan na sa barangay officials, pwede rin po natin itong i-coordinate sa ating municipal level o sa ating mga municipal environment and natural resources officer po o mga city enros po. And then, kung wala pa rin po, maaari na po tayong dumiretso din sa DNR po o dito po sa aming tanggapan po para ma-resolve po natin yung mga ganitong mga violators po. Maaari pong sumulat po yung complainant po dito sa aming office po para po ma-resolve natin. Okay, thank you. So, may isa lang po tayong follow-up question na sinabot po direct sa amin. Paano po namin ipapataw ang parusa sa mga lumalabag sa pagtatapon ng basura kung ang walang citation ticket na ibibigay sa mga lumalabag dito? Excuse me po, ma'am, pwede po bang paulit po yung question? Medyo Yes po. nagsasabi Baka po pwede dito. rin po ilagay sa chat yung tanong natin para makita din yung full text. So, paano po namin maipapataw ang parusa sa mga lumalabag sa pagtatapon ng basura kung ang LGU ang walang citation ticket na ibibigay sa mga lumalabag? Ayan po. Kung wala po talagang citation ticket ang mga local government unit, which supposedly dapat po meron po, ano, alinsunod po sa RA 7160, ano, maaari naman pong dumiretso po dito sa DNR EMB, mag-submit ng kanilang complaint po para kami po mismo ang pupunta sa lugar ninyo at i-check po muna o monitor po muna ang nakitang violation po. And with that po, kung may mapatunayan po na meron po talagang paglabag, ano? So usually po may mga show cause order po na ibinibigay po ang aming opisina doon sa mga violators po. Salamat po sa sagot niyo, ma'am. So, ang susunod naman po na tanong, next slide po. So, dahil po sa ang plastic ang malaking problema natin, maaari po kayang gawan ng paraan ng ating pamahalaan ng ipatigil na ang pagpayag sa produksyon ng plastic? Yan po, magandang katanungan po yan, ano. So yun naman po, unti-unti naman po, not totally po siguro na baban na po yung production ng plastic, ano, pero meron na po tayong mga resolution. Kagaya po ng na-present kanina, yung resolution po natin na 1428 series of 2021, meron na po dalawang plastic or non-environmental acceptable products ang nakaban na po. So, yun po yung mga plastic straws and yung mga plastic coffee stirrers. So, ngayon po, nandiyan na rin po ang RA 11898 or yung EPR po. Unti-unti po, yung mga plastic waste po na yan ay binibigyan na po talaga ng focus po, ano, para dahil since nga po yan po yung may pinakamalaking percent din po na gine-generate ng bawat tao. So sa tulang din po ng RA 1188, mauobliga po yung mga industries po na
i-divert po yung mga Feedback plastic lang po na sa yun screen. sa mas mapapakinabangan pa. Ah, Ayan, maraming salamat po, ma'am, no? Last two questions po para sa ating trash talk. Ayan, usapang basura. Ayan po. Naglabas po kayo, ma'am, ng listahan kanina, no, ng non-environmental acceptable products. Pero ang term po natin na ginamit ay encourage ano po yung hindi paggamit ng mga ganitong produkto. Meron po ba tayong or pwede po ba namin matanong kung meron pong national banning for NAP? Ma'am? ayan po. Sorry po. Bali, yun po hindi naman po totally isahan ay mababan po natin yung lahat po ng plastic packaging. Kaya po unti-unti kahit sa mga padala-dalawa po um, makatulong po sana pagdating po sa management po ng mga plastic. Pero I believe po ang mga top management naman po ay mayroon na pong mga pag-uusap regarding this banning pa po ng additional NEAP po. So, thank you po, ma'am. Meron din tayong question dito sa ating chat, sa Zoom chat. So, question from kinakailangan pa po ba na bago magpa-implement ng full segregation ng mga basura ay dapat may existing na muna na barangay ordinance para sa barangay at municipal? Basahin ko lang po sa chat Wait lang po. Yes po. Ayan po. So, to answer naman po, supposedly po, dapat meron pong mga existing barangay ordinance. Kaso, meron pa rin po talagang mga barangay na wala pong ordinance pagdating sa solid waste management. Kaya po, ini-encourage po talaga sila ng opisina na magkaroon na ng mga sariling ordinance. Pero meron naman po tayo sa municipal level po ng mga ordinances pagdating dito. And meron tayong RA 7160 po, Local Government Code. May part po doon na about sa solid waste management na kailangan po ng mga ordinances po pagdating po sa mga segregation po ng basura to live po yung mga Filipino in a safe and healthy uh, uh, environment po. May tama po yung sinabi niyo. Marami naman po tayong legal basis po na pwedeng i-reference at pwede na po magsimula mag-segregate. So, ang susunod po na question at last na po na tanong natin ngayong umaga. Pwede po ba kami humingi ng training o seminar regarding sa proper waste segregation mula sa inyong tanggapan? Yan po. Of course po, definitely po pwede po kayong sumulat po sa aming tanggapan. So, para po mag-conduct po ng mga trainings po pagdating sa solid waste management. Open na open po ang DNR at ang EMB. So, pwede po tayo, kagaya po ng ginagawa natin, yung trash talk or pwede po kami po mismo ang pumunta dyan sa inyo para po mag-conduct ng IEC. So, ilalagay na lang po namin sa group chat po ang aming email or kung saan nyo po pwedeng isend ang inyong mga request. Ma'am, follow-up question lang po dito sa tanong and doon sa sagot niyo po. Ma'am, ma'am, if mag-request po sila and ano naman po to, no? Talagang kadalasan po ang mga barangay natin ay limitado lang po ang pondo.
Pag Yes ganito po. po bang nag-request po ang mga barangay for technical assistance, ah, ito po ba ay meron po kayo dito bang ma'am nakalaan na pondo para sa kanila, or bali ang mangyayari po nito ay parang sharing po ng fund para po makandak yung training? Actually po, sa ngayon po kasi wala po kaming ang ESWM po, ang Solid Waste Management Section po ay wala pa pong pondo para sa IEC. Pero yung other unit po namin, halimbawa po ang EEIU or yung education unit po namin, meron po silang mga funds po para doon po na pupunta po sila sa isang lugar para mag-conduct po ng IEC. I believe po may kinonduct na po sila dyan sa province of Aurora, yung parang Green on Wheels o Eco Wheels po. So doon po nagpo-provide po ng ah, may funds po ay nagpo-provide po ng technical assistance po, discussion po ng lahat po ng environmental laws. So maraming oportunidad para ma-improve natin ang IEC natin at mga iba pang strategies para ma-discover ang sustainable and eco-friendly solid waste management. So meron po tayong nakataas na hand dito from LGU Matnog, Darius de Guzman. Baka pwede, may tanong po kayo. Pwede po kayo mag-unmute. Good morning. May tanong ako doon sa sa EPR law. Kailan ba in-implement yung law na yan? Kasi as of today, hindi pa namin nararamdaman yung implementation ng rules, yung law na yung nung Ah, waste Apo. yung EPR law. Okay. Kasi hanggang ngayon, hindi pa namin nararamdaman. Yes Kailan po. ba dapat nagsimula yan? Yan. So to answer po sir, ano po Sige from po. LGU Matnog, LGU, ayan po. Sige, okay lang. Na-implement po ito last 2023, ano po, after po lumabas ng IRR din. So, ito po kasi ay nakafocus po sa mga obliged enterprises o sa mga industries po na nagpo-produce po, nagmamanufacture or gumagamit po ng plastic packaging po sa mga products po nila. So 2023 po ang start po ng implementation natin, sir. So ang mga local government units po kasi ang kanilang role naman po dito sa EPR is yung partnership po sa mga OEs, sa mga waste diverters po, tsaka po sa mga recycling facilities. Ma'am, yun nga ang tanong ko, kailan mararamdaman ng mga LGUs ang Ay po. implementation ng EPR law? Kasi hindi naman nag-coordinate yung mga big enterprise na sinasabi niyo. Ay, okay po. Supposedly po, ang mga OEs po ay dapat nakikipag-coordinate kay local government units or local government units po, kapag meron po kayong obliged enterprises po na alam dyan sa inyong jurisdiction po, pwede nyo po silang itap po about this EPR law po na ini-implement na po siya simula nung 2023. Ganun ba? Sino pa dapat kami? LGU ba price para magpag-coordinate or yung enterprise mismo ang Apo. mag-coordinate? Opo. Actually, sir, dapat po ang makikipag-coordinate po dapat ay si waste diverters, si recyclers po, si obliged enterprise sa inyo po. Opo. Baka po, sir, baka naman po kaya wala pa po, hindi pa po ramdam dyan.
Baka lang po wala pong pumasok as obliged enterprise sa inyo po. Ganito kasi yan. Sa Sorsogon, buong Sorsogon, ah, sa member ng mga Menro, wala pa kaming wala pa kaming nagpaparamdam ng mga affected enterprise. Apo. Kaya sabi ko nga, di ba every year may target volume sila dapat i-return sa kanila. Ano nila, get, Yes po. Sige sir. bu- Kung wala pa rin po nakikipag-ugnayan sir, baka pwede po kayong yung nila makipag-ugnayan. dapat Hello po. Anong region? Region. And Hello thank po. you po Sir Darius. Ano po, siguro po coordination na lang po with the concerned national government agencies yung gawin po natin for the implementation po nung po resource person, Ma'am Angel. Yes, so pa-next slide na lang po. Thank you. Maraming salamat po once again sa inyong discussion ngayong umaga. Marami kaming natutunan tungkol sa solid waste management at paano ang mga implementation strategies nito at ano ang mga information na kailangan natin alamin from the national level para maipatupad sa ating lokal na komunidad. So ang ating certificate of participation po, next slide na lang. Certificate of appreciation po pala. This award is proudly presented to Joselle L. Cabalar, Senior Environmental Management Specialist, EMB Region 3, for sharing her invaluable knowledge and expertise as a resource person during the conduct of Trash Talk, Discovering Sustainable and Eco-Friendly Solid Waste Management, or SWM, on April 4, 2025 via Zoom online platform, given this 4th day of April 2025 in Baler, Aurora, signed by Provincial Director Jenner P. Cambronero. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagdalaw ngayon at maraming Thank you salamat so din much po po. sa ating participant. Thank you po. And of course, bago tayo mag-close naman po, meron po tayong mga post-evaluation form para alamin natin kung ano ang naging takeaways mo at ano po ang performance namin as an organizer as well at ang session talk natin umaga. So we'll give you a few minutes po to kindly fill out the post-evaluation. Once again po, para makakuha ng certificate of completion, kailangan po makomplete ang attendance at ang post-evaluation form. Nandito po sa ating screen ang tinyurl.com/posteval-trashtalk2025. Pwede nyo i-type ang tinyurl.com/posteval-trashtalk2025. Send rin po namin sa chat para isang click na lang. Nandiyan na po sa ating Zoom chat ang tinyurl.com/posteval-trashtalk2025. At sinandin po nila ang Ecological Solid Waste Management Section contact information ng DNR EMB Region 3. So kung kailangan niyo po ng technical assistance, kung gusto niyo po gumawa ng sarili niyong seminar na gaya ng ganito sa inyong komunidad, pwede niyo po sila i-contact for future reference po. And of course, hindi naman po tayo matatapos ngayong araw kung wala tayong impression galing sa ating audience. So
Pa-next slide na lang po para mabigyan ang ating mga participants ng time para magbigay ang kanilang impression or ano ang natutunan nila ngayong araw. So, kala nyo tapos na yung yung Zoom webinar, no? Hindi. So, kailangan hihingi po tayo ng impression from our audience. So, sino po pwedeng mag-on ang mic tapos may impression ngayon? Ano ang natutunan nyo? Ano ang key takeaways nyo? Ano yung mga bagong information? Sige, may volunteers ba po tayo sa ating audience? Kung wala, magtuturo na lang po. Okay. So baka meron po tayo from Barangay Basal na I remember po na isa po sila sa mga awardees daw ng best na MF Materials Recovery Facility. From Barangay Basal po. Okay, so baka meron po tayong mga menro dyan. So, ang una, baka may gusto kayong mag-volunteer from Maria Aurora. From LGU Maria Aurora, baka pwede po kayong magbigay ng impression from our municipal environment. From our member. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning po. Okay po. Go ahead po. Hindi ako Pedro Ray Aragon po at as of now po is nasa workshop po siya. So kaming mga staff po muna attend po ng Zoom meeting. Based on the presentation po is napakarami po namin natutunan regarding po sa pagkakandak po ng solid waste management po para ma-share po namin po sa nasasakupan ng mga barangay po ng Maria Aurora. So, maraming salamat po sa karagdagang knowledge and information po para sa galing po dito sa activity na ito po. And sana po patuloy pong dumami yung mga individual and mga barangay na mag-participate po para sa kagaganda ng ating environment, sa proper segregation po para yung mga waste po natin po is malesen po. Yun lang po and maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am. Ayan, nandiyan na po ang impression galing sa Maria Aurora. O kung may iba pa pong gustong magbigay ng impression or proceed na po tayo. Okay, going once, going twice. Okay. So, to officially close po ang ating Trash Talk na Zoom webinar, i-invita natin si Cluster Team Leader Ariel G. Espinosa para sa ating closing message. So, Sir Ariel? And thank you very much, Angel. Clear ba ako? Okay. Yes po, clear. So, once again po, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtiyaga para sa isang araw na orientation na ito para sa ating Trust Talk. First and foremost po, nais ko pong pasalamatan ang ating mahusay at napakagandang speaker. At this juncture po, gusto ko pong kilalanin si Ma'am Josel Cabalar, no? Bilang Senior Environmental Management Specialist po ng EMB Region, DNR Region 3. Para po sa kanyang very comprehensive presentation with regards to policies, no? Ang great appreciation ko po
na ito pong gawain natin, na ang lahat ng mga bagay-bagay nito, madali po nating matututunan. Gusto ko din pong bigyan ng makabulang pagkilala ang napakahalagang contribution po ng ginawang orientation na ito, tinatawag nating stock. So, higit sa lahat, lubos kong pinapasalamatan ang mga nagtiyaga panahon na naging susi po ng tagumpay na ito. Ang mga barangay officials from different municipalities of the province of Aurora. And we're really glad, no, na meron pa rin po tayo mga bisita from other provinces, from other region, na sa pagkakataon pong ito ay nakasama natin at nakaulayaw natin sa pagbibigay ng mga opinion at mga observation. Kasama na rin po ang mga clarification dito na kung saan nalinaw po natin yung pong mga tinatawag na mga dagdag na alituntunin sa tinatawag nating waste management. Ang bawat LGU po ng mga katuwang natin o mga natatanging ahensya na may mandato para subaybayan ang pagsasakatuparan po ng marangal na programang ganito. My deepest gratitude goes to all who attended symposium. At alam ko, very optimistic po kami na at least we can manage, no, to elevate the performance of all LGUs as well as the barangay, no, sa implementation po ng waste management. Salamat po sa lahat ng participants. Naniniwala po kami na ang continuous, no, doing our best para po sa implementation nito ay at least makikita natin yung linaw ng katuparan nito. Sa lahat po, sa mga enro na nandito ngayon, nakasama natin. Ganun din po sa ating mga chief executive na pinayagan po nila ang ating mga officials at barangay na makasalamuhan natin sa araw na ito. And of course, to our very talented colleagues here in the ALG province of Aurora, no, na sila po yung talagang sensibly deliberate po from the inception hanggang sa execution po nitong mga great ideas na ito na jointly spearheaded po ito ng aming mga section chief. Sir Bon Mingua, si Ma'am Cla, ang ating program manager, Sir Rainer Buengansejo, at lahat po ng mga susi dito. Lahat po nito ay nagawa natin, no, through the leadership of our provincial director, Ener Cambronero. At alam ko na makakamit natin ang layunin ng aktibidades na ito gaya po ng mga sumusunod, no, environmental protection para maitaguyod natin ang pangmalawakang pangangalaga ng kalikasan. At ito po yung bago sa akin, no? Dati sanay lang ako sa 9003, yung 3R na sinasabi. Reduce, recycle. Pero ngayon may nadagdag na po 2R, no? Ang refuse at saka po ang repurpose, no? Yung paggamit sa ibang kagamitan niya. Kaya po naniniguro kami na matiyak natin yung ligtas na pagtatapon ng mga basura. Sa waste segregation, alam ko po na ang pinakamalaking o crucial dito yung pag-ihiwa-hiwalay ng basura. Segregation at source. Ito po yung laging ginagawa na natin. At sana sa mga LGU at sa level po ng barangay, mas paigtingin natin, palakasin natin yung kampanya para dito. Gawin po nating madalas ang IEC para dito sa segregation at source. Ito po ang malaking matutulong natin sa gobyerno. At para po natin matiyak, no, na ang mga mamamayan natin ay naniniwala sa pamahalaan. Kapag po pinag-usapan natin ang pag-implementa ng mga pagsasagawa ng mga programang kagaya nito, na maging matingkad po yung tinatawag nating sustainable development, na kung saan
maging malinaw sa kanilang mga kaisipan yung pangmatagalang konsepto ng pagpapatupad nito. Kung kaya't sa pamamagitan po ng orientation nito, ay matitiyak natin na ang bawat pinag-usapan natin at napagkasunduan natin dito ay maisama sa pagpaplano ng bawat lokal na pamahalaan. At sa madaling salita, makikita natin ito sa kanilang mga plano, sa kanilang waste management plan, at magiging prioridad nito ng mga LGU. Kung saan, makikita natin yung pangmalawakang makakalikasan at makataong adhikain. Sa pagtatapos po nito, gusto ko lamang pong ibigay sa inyo ang isang quotation from Henry Ford. Sabi niya, "Coming together is the beginning. Keeping together is progress. And working together is success." Alam ko na mahirap para sa ating mga implementor na ipatupad ito, pero naniniwala kami na sa pagsisimula natin, sa pagsasama-sama natin, at pagkilos ng lahat, magiging bahagi tayo ng solusyon. Sabi nga, be part of the solution, not a part of the pollution. So maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Ariel G. Espinosa, Cluster Head po ng DILG Province of Aurora. Muli po, maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po, CTL. At tandaan natin na be part of the solution, not a part of the pollution. So, maraming salamat po sa inyong closing message. At of course, ang hinihingi po ninyo, nakita ko yung mga chat nyo, kailangan nyo po ng mga presentation materials, ang recording para sa ating webinar ngayon. And of course, ang inyong certificates. So, lahat ito ay makukuha nyo sa tinyurl.com/Aurora account. So, next slide na lang po para makita nila. Sige, next slide pa po. Para makita nila ang ating link at ang QR code. Ito po ay magli-lead sa ating Rise Aurora, gawa ng LGRC or ang Local Governance Resource Center dito sa DILG Aurora. Dito nyo makikita lahat ng resources sa ating under ng programang account. So once again, that's tinyurl.com/Aurora account. Makikita nyo po ang presentation materials. So scroll down po kayo ng konti sa ating website. May link po para sa presentation materials at makikita nyo ang slides ninyo. So, hindi pa po live ang ating certificates, of course, since kakatapos lang po ng ating seminar ngayon. Pero balik lang po kayo sa website para makita nyo ang updated recording at ang updated certificates. At of course, pag di nyo pa natatapos ang ating post-eval, fill up na lang po ang ating Google form. So, ayan. Once again, maraming salamat po at sa inyong attendance ngayong umaga sa ating Trash Talk Discovering Sustainable and Eco-Friendly Solid Waste Management. Ako po si LGO02 Angel Oviat, ang inyong host ngayong araw. So maraming salamat once again, and don't forget po to fill out our post-eval at access our materials through our online website. Thank you po. Angel, marami pala tayong taga-Sorsogon, ano? Ay, oo nga po. Welcome po sa province of Aurora. Open Sorsogon, naman po ang aming mga open naman po ang ating mga webinars para sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, welcome po. Thank you po sa inyong attendance rin. Baka gusto din nila panoorin sa FB. Opo. Ay, wala po sa FB. So, yung recording ay nasa tinyurl.com/Aurora. In the teapot, ethanol, burning like a night, be bright, heavenly body, only music can define you, and it sounds like the muffin, a bar, in a goose. A photo minak, checkpoint, black smooth. Ikaw ang minsan sa mga palagi. Ang may tuloy ay sa'yo'y maaari.